Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Nung nakaraan po, tinalakay nga po natin yung magiging ugali ng tao sa huling araw. Sabi ko nga po na tayo ay nasa huling araw na at ang Apostol Pablo ay sumulat kay Timoteo patungkol dito na magiging ugali ng mga tao. Noon tinalakay natin yung pagiging kawalang utang na loob ng tao at yung kanyang pagiging makasarili. No po, ngayon ang talakayin po natin ay yung pagiging kahaman sa salapi. Sabi po dito ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili at gahaman sa salapi. Kapatid, ano ba ibig sabihin ng gahaman sa salapi? No, swapang, no, gahaman, gusto niya sa kanya lang lahat, no? Sa kanya lang lahat nung yung iyo kukunin pa niya, parang ganoon. Halimbawa niyan ganito, naghahanap buhay ka, may puhunan kang 50 pesos, kumita ka ng 500 piso. Parang ganon. Ang puhunan mo ay 50 tapos ay kumita ka ng 500 piso. Kapatid, hindi namang masamang maghanap buhay. Kaya lang, masama naman yung alam mo na ang puhunan mo ay napakaliit pero ang kinikita mo ay higit doon. Higit doon. Minsan nga meron kaming nabilan. No? Meron kaming nabilan. Bumili kami sa isang kakilala. Tapos nung binigay na sa amin yung item, so namin talagang mahal yun, no? Mahal yun. Pero meron kaming napuntahan dito sa isang parte dito sa Maynila na nakita namin na yun yung kanyang binebenta, no? Yun yung kanyang binebenta at nakita namin na ang laki-laki ng kanyang kinikita. No, laki-laki ng kinikita niya. Ang liit pala ang mura-mura lang pala ng kanyang binebenta na yon, samantalang ipinapasa niya ng napakamahal dun sa kanyang mga pinagbebentahan. No po, ang nakalulungkot po yun, at ang nakalulungkot po doon ay kung gumagawa pa noon na isang mananampalataya ng ating Panginoon na maliit lang ang puhunan mo, pero ang gagawin mo hindi lang doble ito ang tunubo mo kundi napakalaki. Kaya nga sabi ko nakita namin yung kanyang binebenta ay dito sa isang parte dito sa Maynila ay mura lang pala. Pagka gano'n nakalulungkot po yun sapagkat parang ganito dapat yung mag-iugali ng mga mananampalataya yung kasabihan nga ng ilang tao ng mga ilang negosyante. Negosyante na sabi nga mahanga ako sa mga negosyanteng mga incheck. Kasi ganito sabi nila konti kita, madami naman bumibili. No, yun yung katwiran ng mga Chinese na negosyante. Konti lang daw kita pero madami naman bumibili. Pag pinagsama-sama ay may tubo na rin, no? Maganda 'yon, no? Maganda. At ganoon din sa mga napapanood ko sa mga vlogger ngayon na nagtitinda ng mga sa street food, no? Ang sabi nila, konting kita. Hindi ko na kailangan pampatungan Hindi ko kailangan patungan, pero dahil pinupuntahan siya ng napakaraming tao, napanood ko doon, no, sa street food. Pinupuntahan siya ng maraming tao, sunod-sunod, nakakaubos sila ng maraming talyase ng mga ulam po. Sabi niya sapat na yon at nakita ko kumikita siya. Ano yun? Ang sabi, maliit pero nang pinagsama-sama kumita rin naman. Ang mahirap yung alam mong maliit yung puhunan mo tapos patutubuan mo ng napakalaki. Ang tawag doon ay pagiging gahaman ka sa salapi. Gusto mo halos hindi lang dobling kita kundi napakalaking kita, no, sa isang napakamurang item, no. Kapatid, parang ganito, yan daw ang magiging ugali ng tao. Kaya wag na tayong magtaka, no, wag na tayong magtaka kasi nga ang sabi, magiging pag-uugali ng isang tao sa huling araw, pagiging gahaman sa salapi. Ano pa ang pagiging gahaman sa salapi? Halimbawa, magkakapatid na wala yung magulang, no, yung magulang. Dadayain yung kanyang mga kapatid.
no, dadayain yung kanyang mga kapatid, makikita na lamang na lahat pala ng, halimbawa yung magulang ay mayaman, lahat nung kayamanan halos ay napunta dun sa iisa, no, halimbawa magkakapatid, lahat ng kayamanan ng kanyang magulang ay napunta lamang sa iisa, no, sa iisa, at hindi napunta yung pagpaparti. Dapat kasi dapat equal, di po ba? Ang nangyari ay napunta lamang dun sa iisa, mas konti yung sa iba, no. Yung kapatid ay isang example rin ng pagiging gahaman sa kayamanan at sa salapi, no. Diyan natin makikita yung katotohanan dito sa mundong ito, na umiiral itong bagay na ito. Nakakita nga na meron nga po ako nakasama noon nung ako po'y naghanap buhay pa. Yung isang PO, yun, PO, purchase order po yun. PO ay gagawin niya, sisingilin niya ito i-deliver niya ng isang beses, pero yung PO na yon sisingilin niya ng 3 beses. Napapalusot po nila yon. Hindi ko alam kung paano, no? Syempre, alam nyo na, kalakaran dito, maglalagay. No po, na isang PO, masisingil, isang deliver, pero masisingil niya ng 3 beses, yung parehong PO rin na yon ang gagamitin, no? Hindi ko alam kung paanong nangyayari yon. Meron rin naman nakita ko, halimbawa, ang nakalagay dun sa magdi-deliver ka ng 10 starter ng truck, no. Ang di-deliver lang niya ay 5, no. Wala yung 5, pero idideklara doon, no, kasi alam niyo na nga, sabi ko nga, kalakaran, no, para malaking kimita maglalagay na lang, o magbibigay yung inspektor. Pagtapos nun, pag nabigyan yung inspektor, ano mangyayari? O di mangyayari nun, ipipirmahan at parang nga yung inspector, parang gano'n, sasabihin lang niya, nandito ang 10 starter ng truck. So yan na may mga example lamang, no po, example lamang. Mga kapatid, gano'n hindi nagtatapat ang tao pagdating dun sa kanyang paghahanap buhay. No, tingnan nyo, bakit? Kasi nga gahaman. 5 starter ang i-deliver, ang nakadeclare 10. So, doble, higit dun sa dapat niyang kitain. May kita na nga dun sa 5 Ito, wala, ghost delivery. No, ghost delivery ang tawag dun. Kapatid, kalakaran na ng mundo yan. Nagaganap po yan. Bakit po nagaganap po yan? Bagay na yan. Kasi nga po, ang sabi sa huling araw, ito ang magiging pag-uugali ng mga tao. Pagiging gahaman sa salapi. Mga kapatid, yan ang nagiging ugali ng marami. Na dapat ay hindi tayo maging kabilang dun sa bagay na yon o dun sa mga taong ganon. Bakit? Kasi hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Dapat masiyahan tayo kung anong meron tayo. Masiyahan tayo dun sa maliit na kinikita o maliit na kita o sapat lang. Parang ganon. Maging tapat. No, maging tapat. Masiyahan tayo dun sa bagay na yun. Meron nga akong kilalang isang kaibigan na dati niyang kalakaran yun. No? Hindi siya nagtatapat sa kanyang pagbabayad ng buwis. No? Pero sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Romel, dapat akin na yun No, dapat akin na yun. Hindi siya nagtatapat sa pagbabayad ng buwis. Kaya lang, dahil naging mananampalataya siya ng ating Panginoon, inayos niya lahat. No? Inayos niya lahat. Nag-ayos siya, inayos niya lahat, kumuha siya ng maayos at totoong CPA, naaayos ng kanyang buwis. At alam niyo mga kapatid, hindi madaling maging ganun. Na problema siya. Bakit? Ang bunga nun ay napakalaking buwis dahil nagtatapat Nagtapat dati, sabi nga niya sa akin, dati akin na yun No, dati akin na yun, Pastor Romel. Pero ngayon, sabi niya, kailangan kong gawin Kailangan ko ibayad yung malaking bagay, yung bayad na buwis na yun Bakit? Kasi nagtatapat siya. Bakit? Kasi siya ay isang Kristiyano. Tingnan nyo, no, mga kapatid, noon nung hindi pa siya mananampalataya, nandadaya siya ng buwis. No? O, sabi naman niya, akin na nga yun Kaya lang nung nakilala niya si Kristo, ito ang nangyari sa kanya. Binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Inayos ng Panginoon ang kanyang kalakaran. No, sa tingin ng iba, tila kalokohan yun. Bakit? Bakit ka magdideklara ng tamang buwis? Sa tingin ng ilan,
kalokohan yun. Kaya lang, sabi nga niya kaya lang, ito patotoo niya, sabi niya sa akin. Kaya lang, Pastor Romel, ito naman ang balik. Nung ano yun, Disyembre yun, no? Disyembre. Ang sabi niya sa akin, ang mall walang tao. Pero yung aking produkto, sabi niya, ang mall walang tao. No? Pero yung aking produkto, number 1, no? Binibili yung kanyang produkto. Kaya binalik ng Panginoon sa kanya no? Binalik sa kanya ng Panginoon. Siya na rin na naman nga Ang sabi niya, nagpunta siya ng mall, walang tao halos sa mall. Samantalang yung mga ganung panahon, mga November hanggang December, peak season yun. Pero sabi niya, walang tao, pero tumatakbo yung kanyang hanap buhay. No? Yung nilagay niyang produkto sa mall na bibili. Ang dami niyang kakompetensya doon. Sabi niya, pero yung aking produkto, yun ang binibili ng tao. Yun ang nabibili ng tao. Sabi niya, nakamamanga ang Panginoon. Yan ang bunga ng pagtatapat sa Panginoon at hindi pagiging gahaman sa salapi. Ano ibig sabihin? Makikita mo ang Diyos ang kikilos dun sa buhay mo, no? Una, magkakaroon ka ng peace of mind. Bakit? Namumuhay ka ng tama, namumuhay ka ng maayos, no? Hindi mo kinukuha ng sobra-sobra, yung sapat lang, no? Yung sapat lang. Kaya may peace of mind siya, nakakatulog siya ng tama, no? Ng payapa ang kanyang isip, na alam niya na wala siyang niloloko at nilalabag na tao o nilalabag na batas, no? Kasi nga natutulog siya, nag-aayos siya ng kanyang buhay. Mula sa pagiging ganon, no? Yung bang gusto niya lokohin, pero nang makilala niya si Kristo ay nagtapat siya at inayos niya ang kanyang buhay. Kaya ang Diyos naman, hindi nagkulang sa kanya, siya ay pinagpapala ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi sa huling araw, ang tao ay magiging gahaman sa salapi. Simple na nga lang simpleng timbangan. Ito hindi naman lahat, hindi lahat. Pero maraming timbangan. Kapag itinimbang mo, kaya sa palengke may timbangang bayan, kapatid, hanapin nyo yung timbangang bayan. No? Pero hindi kasi, ulitin ko, hindi naman lahat ng tindera, ganyan, o tindero. Pero meron. Pagka bumili ka, lalo na kapag hindi mo suki, timbangin mo doon sa timbangang bayan para masigurado mo na tama yung timbang na ibinigay sa'yo. Kasi nga, maraming mandaraya, maraming gahaman sa salapi. Noon nga lang December umorder yung misis ko sa sa isang online online shop bibili niya kasi ng pamasko yung kanyang mga apo, no, bibili. Nainganyo siya kasi ang gaganda nung tapos nung nag-chat siya, nagbigay pa ng freebies. Ang freebies pa jacket ng ng bata. Alam niyo, dumating po yung yung in-order niya, no. Wala po kasi kami nung dumating yon. Dumating po yung in-order niya. Alam niyo kung ano laman? Hindi damit ng bata. Hindi damit ng bata at walang freebies, no. Alam niyo kung ano yung laman? Ito, pakikita niyo pagiging mandaraya at gahaman ng tao sa salapi, no. Ukay-ukay, isang napakalaking short at isang maliit na short na panlalaki. Anong order ng asawa ko? Damit ng bata. Nagbigay pa ng freebies. Ang sabi pa ng online shop, kapag ito hindi nyo tinuloy, ipopost namin ng inyong muka sa na kayo ay mandaraya. Parang ganun. Kita nyo yung mga sistema nila, no? Ikaw naman, itutuloy mo yun. Kahit parang ayaw mo nang gawin. Kasi nga, ipopost daw nila bogus ka, parang ganun. Yung pala sila ang bogus, no? Nandumating yung produkto, yung dito, no, ng online shop na ito, ang laman ng buksan ay short na napakalaki, ukay-ukay pa, no, luma, at isang short na maliit. Kapatid, yan ay isang pag-uugali ng tao na pagiging gahaman sa salapi. Magkano lang ba yung ukay-ukay? 50 pesos. Magkano binayaran ng asawa ko? 1,000. Kita ninyo. Sabi ko kanina diba? Nabibili lang naman ng mga ganung sa ukay-ukay, 30 pesos nga lang minsan Pero magkano binayaran niya? 1,000. Kapatid, yan ang pag-uugali ng tao sa huling araw. Maraming mandaraya. Bakit? Kasi nga gusto nila
pati yung nasa sa iyo pa na pera, maloko nila, pagiging gaman sa salapi. Budol-budol. Maraming mambubudol ngayon. Maging magagamit pati mga ating mga messenger, no, magpahihingi ng ganito. No, meron nga sa akin, nag-message. Kilala ko siyang mananampalataya eh. Nag-message, nanghihingi. Ang ginawa ko, nagduda ako kasi itong taong to, sabi ko hindi niya gagawin yun. Hindi siya siya eh, yung hindi lang hindi humihingi, basta meron ka bang parang ganito. Ang bungad ganito, i-Gcash mo nga ako. Sabi ko hindi ugali na itong ni sister to Sabi ko hindi niya ugali yun, no. Gcash mo nga ako. Ginawa ko, chinat ko yung isang kaming kapatiran na mas kilala siya. Brother, ako, kilala mo ba to? Siya ba talaga to? Ay, nasabi niya, nahack yan. Nahack yung kanyang messenger. Naku po. Nag-message sa akin yung kapatiran, sabi niya, naku, iyang-iya ako, Pastor Romel. Iyang-iya ako. Sabi ko, wala po kayong dapat ikaya dahil hindi kayo ang gumawa nun. Ang gumawa nun ay yung mga taong gahaman sa salapi, no? Ano ba naman yung konting pero kaya lang, no, pagiging gahaman, ang daming naloloko. Sabi pa online, ang daming naloloko, no? Budol-budol, no, nabubudol yung sasabihin na disgrasya, lumang style na yun, no? Pero gumagana pa rin yun, tatawagan, na disgrasya si ganito, kailangan magpadala ka ng ganon. Ikaw naman, siyempre sa taranta mo, magpapadala ka ng ganon. Maano mo na lamang, nabudol na, nakuha na yung iyong mga pinag-ipunan. Mga kapatid, yan ang magiging ugali ng tao. Pagiging gahaman sa salapi. Wag po tayong mga mananampalataya, wag po parang ganito, tayo maging isa dun sa yung makitaan ng katapatan, no? Kasi yun ang kalooban ng Panginoon sa bawat sa atin eh. Ang mananampalataya dapat tapat. Nagtatapat po tayo, no? Nagtatapat po tayo sa ating kung tayo naghahanap buhay, nagtatapat tayo dun sa ating hanap buhay. Binibigay natin yung tamang produkto para sa kanila, no? Dapat walang sira, no? O kaya kung ikaw ay nagtitinda, dapat iyong timbangan ay tama sa timbang, no? Hindi bawas, no? Hindi bawas. Dapat maging ganun ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, maging ilaw tayo at asin ng sanlibutan ito. Kung ang sanlibutan ito ay papunta sa pagkabulok at pagiging gahaman sa salapi, tayong mga mananampalataya, tayo, no, ang sabi ng Panginoon, maging ilaw kayo at maging asin kayo ng sanlibutan. Ano ibig sabihin nun? Huwag nating gawin ang mga bagay na ito. Dapat makitaan tayo ng pagiging mabuting halimbawa ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang asin, kapag inilagay mo, nakapagpapalasa po yan. Ibig sabihin, nahahawa. No, dapat tayo, nakakahawa tayo. No, hindi yung sakit dapat, di ba, pag may matabang yung pagkain, nilagyan mo ng asin, nagkakaroon ng lasa. Ibig sabihin nun, sumasarap. Ang mga mananampalataya, inilagay ng Diyos, inano tayo bilang asin. Dun sa walang kalasa-lasang sanlibutang ito, no, na walang kalasa-lasa, pag inilagay mo, magiging masarap, no, magiging masarap yung pagkain, parang ganon. Yung pagkabulok, ang asin rin ay isang sistema para hindi agad mabulok. Kapag ang isda binili mo, hindi mo inasnan yan, bulok agad yan. Pero pag inasnan mo yung isda, kahit buong araw, nandun yan kasi nga may asin, preservative. Tayo mga mananampalataya, ang sinabi ng Panginoon, tayo ay mga asin, preservative tayo. Nakapagpapabagal tayo ng pagkabulok, no, ng pagkabulok. Nahahawa pa, hindi nabubulok agad, no? Kasi nga may mga mananampalataya na nagtatapat, na namumuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, maging asin kayo at ilaw ng sanlibutan ito. Kapatid, kung ang tao, sabi sa huling araw, magiging gaman, maging asin tayo ng sanlibutan ito, huwag nating gagawin at tutularan ang mga ganitong kalakaran.
na maging tapat tayo sa ating mga pamumuhay. At naniniwala ako pagka ganon malulugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ulitin ko, sa huling araw magiging gahaman ng tao at hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan kapatid, hindi ka gahaman, naniniwala ako. Nawa, napagpala po kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. God bless you po mga kapatid, bye-bye.